Guys, alam nyo ba na at least 1.3 billion adults worldwide ang dumaranas ng hypertension? Pag sinabing adults, sila yung mga 30 years old and above. And kalahati lang dito sa mga tao na to yung nagkakaroon ng proper treatment and management. And also kalahati lang rin sa kanila yung talagang alam nila sa sarili nila na diagnose sila with hypertension. Ilan sa mga risk factors nito kapag nagkakaedad na tayo? Of course, hindi naman natin mapipigilan ang pagkakaroon ng edad. Also sa family history, yan din yung mga risk factors na hindi natin mababago. Kasi kung may history tayo sa family, wala na tayong magagawa about that. Also sa mga naninigarilyo, yung malakas uminom ng alak at yung malakas kumain ng maaalat. Very important na ma-maintain natin ang ating BP na hindi lalagpas ng 120/80. At dyan na papasok yung kahalagahan ng ABPM or Ambulatory Blood Pressure Monitoring Device. Mahalaga to para sa mga patients na na-diagnose na ng hypertension and kailangan i-monitor daily yung BP nila. Para sa mga nagbubuntis na medyo high risk yung pagbubuntis nila na kailangan talaga nakalag yung BP nila throughout the day. Para sa mga pasyenteng medyo nagfa-fluctuate yung BP, yung hindi pa naman talaga diagnosed na hypertensive pero hindi consistent yung kanyang BP. Para sa mga pasyenteng nagkaroon ng changes sa maintenance nila, kunyari may binago sa gamot, may pinalitan or may in-adjust, and sa mga pasyenteng may tinatawag na white coat hypertension. Sa bahay, yung BP mo normal, pero pagpasok mo at pagkakita mo kay doc, biglang tumataas yung BP mo. Doon na papasok yung ABPM. Ngayon, alam nyo na po yung mga risk factors na yan kasi talagang lagi naman naming binabanggit yan, kami mga doctor sa social media. Pero meron tayong mga risk factors na baka hindi mo alam. Number 1 dito, yung matagal kang nakaupo. Kasi kapag matagal tayo nakaupo, of course, nababawasan yung ating physical activity. And kapag mababa ang ating physical activity, mas may prone tayo magkaroon ng high blood. Up. Tulad namin ni Truffle na siya umakyat from galing dito, papunta dito, tapos ako naman tumayo. So nagkaroon kami ng physical activity. Number 2, kapag masyadong mataas sa calories yung kinakain mo. Ito common na problem to kasi madalas tayong mga Filipino, hindi natin talaga napapansin kung gaano karami ba yung calories ng kinakain natin. Kagaya na lang ng isang frap na nabibili natin sa mga coffee shop. Yan ay nasa 250 to 300 calories. At makukumpara natin yan sa 2 kilo ng pipino. So pareha sila ng calories. Ang pinakaiba lang sa pipino, 2 kilo ng pipino, mas busog ka dyan. Pero dito sa frap, mabubusog ka saglit pero magugutom ka ulit. Number 3, yung pag-maintain ng healthy weight. Kadalasan yan, nagiging conscious lang tayo sa timbang natin kapag napapansin na ng mga kakilala natin na matagal nating hindi nakasama. Sasabihan tayo, uy, parang bumibilog ka na. O kaya naman, napapansin talaga natin sa sarili natin, sa damit natin, medyo sumisikip na. Pero never tayo naging consistent na aware sa ating normal na timbang. And pang-apat, yung onti ang fiber na kinakain. Pares din yan sa sinabi ko kanina, tungkol doon sa frap tsaka sa pipino. Between the two, mas maraming fiber yung pipino. Kaya lang, yung iba sa atin, mas pinipili natin yung mga mas masasarap na inumin. So, as a reminder, mahalaga po na maging conscious tayo sa ating BP. Kung meron tayong pang BP sa bahay, mag-BP ka na ngayon. And sa mga nangailangan ng ABPM, huwag po kakalimutan na laging suotin ang ating mga device para mamonitor lagi natin at makita ng ating doctors. And of course, yung mga risk factors na nabanggit ko, iwasan na po natin yan. Pati yung mga risk factors na baka hindi mo alam, iwasan na rin po natin yan. Marami pong complications ang hypertension. Pero kung mapipigilan natin yung mga komplikasyon na to sa pamamagitan ng pagiging responsable sa sarili natin, sa pagsunod sa mga payo ng doktor, pagsusuot ng ABPM, at pag-inom ng maintenance, mapipigilan ang mga komplikasyon na to.